Good morning po mga ka-AutoCAD. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Topic number 11 po tayo. Ang topic po natin ay dynamic blocks. Dito po sa dynamic blocks, mahalaga din po siyang matutunan dahil magagamit natin siya sa pagdedetalye. Dito po kasi kahit isang block lang po ang gamitin natin, using parameters visibility, pwede natin siyang lagyan ng iba't ibang anggulo. So dito sa isang block, mapapansin nyo na meron siyang 5 view, na ang base natin is yung plan view, and then itong next is yung front, and then sunod yung rear view, yung likod. Next po is yung right side, and then left side. Dito po nagkaroon lang ng problema yung AutoCAD ko kanina. Ituturo ko talaga kung paano siya gawin. So dito discuss ko muna yung parameters na visibility. Ang ibig sabihin nun ay pwede nating lagyan ng iba't ibang angulo yung isang object. Nakatulad nito is example kasi dito yung sa previous project namin na sa air conditioning system sa refrigerant. So dito pasukin natin yung block. Kung mapapansin nyo dyan, merong base point na parameters, na ang ginamit natin parameters is visibility. So double click lang natin yung pag na-apply na natin yung visibility dyan sa base point kung saan yung pwedeng ipwesto. Basta malapit lang doon sa sa mismong block natin para hindi siya maligaw kapag apply na natin ng visibility. So double click lang natin yung visibility na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakaayos na yung 5 angulo dyan. Siguro next topic na lang kung paano gawin yung kasi naglalag nga yung computer ko kanina dahil may work na kami na hinahabol na submission, kaya siningit ko lang itong tutorial natin na kung paano gawin yung dynamic block na in-applyan natin ng parameters na visibility. So dito meron tayong 5 anggulo kung saan yung plan view, yung front, yung rear, yung left side, and then right side. Then pag nabuo na po natin yung isang task na to, exit muna tayo sa sa block editor. So same nang nung nakaraang mga tutorial ko, i-set up natin siya sa A4 size na papel. Napakalaking tulong nito sa pagdedetalye. Bakit? Dahil isang block lang yung gagamitin natin, pero dito sa ginawa ko, 5 anggulo yung mabibigay niya sa pagdedetalye. Kung sinet up ko siya sa A4 na size, so nandoon yung base niya, yung base plan na kumbaga top view, and then meron siyang front, rear view, left side, right side. Yung outdoor unit na to is galing to sa supplier na Daikin, kaya masasabi ko na naka-scale itong unit na to ng outdoor kasi galing to sa brochure. Sa previous project ko kasi merong nakatalagang CAD na siya yung nag-aasikaso ng mga block para in the future magagamit sa ibang project. Yun lang ang trabaho niya. Kumbaga gagawa siya ng mga template, mga blocks para sa in the future na project meron na nakahanda, naka-prepare para yun ang magagamit ng mga susunod na magdedetalye sa iba't ibang project.
So dito, in example ko sa A4 size, then meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, limang anggulo na isi-set up natin sa A4. Parang nagdedetalye ka. Kasi bakit sa A4? Kasi nga paulit-ulit kong sinasabi yung mga nag-aaral ng drafting, kung meron silang available na printer sa bahay, maipiprint na nila at ma-check nila kung tama ba at nasa scale yung ginawa nilang drawing, or kahit anong sabihin nating shop drawing or construction drawing man siya. So ito, preview po natin sa meron pong nakalagay niya explanation kung saan ginagamit itong dynamic block at saan siya ginhawang gamitin pagka nagdedetalye ka na. So dito meron tayong plan view, meron po tayong front view, detail B, A, B, C, D, and E. So dito sa detail C meron tayong right side view, and then sa detail D, left side view, and then yung huli detail E, yung rear view. In-scale ko to sa 1:10, and then ginamitan ko ulit nung annotative dimension sa mga previous topic natin para at least hindi na tayo gawa ng iba't ibang dim style pa. Isang dim style na lang yung ginagamit natin. So next topic, ituturo ko po kung paano mag-create nung kung paano natin in-apply yung visibility dito sa topic na to. Sana marami kayong natutunan sa topic natin at sa suportahan nyo po ulit ako sa mga susunod pang topic. Maraming salamat po.